1989. September 6, 19... November November 6, November 1989. 1989. 1989. So, grabe, ang tagal na pala, no? Sobrang tagal nyo na pala dito sa Saudi Arabia. At nung dumating po ba kayo dito, ay kayo ba'y may pamilya na, may anak na po kayo, o binata pa ba kayo? Binata pa. Sus, di 1989, ano? 89? 27 years old ako no ako dumating dito. So, kung 89, sa makatuwid ako ay, basta. Yun na yun. Abot sa langaw. Bali, Tito po, bali isang ano lang po kayo, isang company lang po talaga kayo. Bali mula nung 1999 hanggang ngayon, isa lang ang isang kumpanya lang. At yung amo ko, yun talagang amo ko na sponsor ko is namatay noong kasagsagan ng COVID. Aha, so bali ano niya, pamilya ba niya ang naiwan or Bali ang amo ko ngayon is yung kanyang yung panganay na anak ng amo ko na sponsor ko dati na nung ako dumating dito nung 1989 is I think 15 years old pa lang siya. Grabe, no? Ano yun? Really, every year po kayo nauwi o ano yun? Hindi naman kasi ang kumpanya nga namin masyadong mabait. Pag naisipan ng mga tauhan na 1 year ay umuwi, walang problema. Pero ang contract namin is 2 years. So ano yan, kada every 2 years o 1 year, nakakauwi talaga. Nakakauwi. So, At saka ang kagandahan pa dito, hindi kami namumroblema sa pagpapabooking ng ticket. Kasi ang amo ko, kung sinong uuwi, ikaw bahala magpa-booking kung anong airlines ang gusto mo. Basta maganda, mabait. I-reimburse na lang yung ano. Oo nga, maganda. Maganda, mabait. Oh. Pero nung time na yun, Tito, mga 89, dumating kayo siguro after 2, 89, 90, 91. So mga 91 ako, 91 siguro mga ano ako, 16 years old ako. Oo, Galquar noon. O mga 15. Oo. Noong that time, gaano kalaki ang eroplano? Gaano kalaki ang eroplano ng Saudi? May pakpak pa ba? Kasi di ba sabi nga nila gaano kalaki ang eroplano dati ng ano. May Saudi Airlines na ba dati? Oo, meron na. Meron na talaga. Meron na. So may Saudi Airlines na papuntang Pilipinas na that time? Oo. Wow. Philippine Airlines. Gaano kalaki ang ticket? Gaano kalapad? Gaano kalapad yung ticket? Alin? Ang ticket. Meron kasi ako nakita sa isang kaibigan ko, 1985. 1985 kasi 89 sa inyo po. Yung meron ako kaibigan na nakilala dito sa may Abcake sa Aramco. Sabi niya, 1985, marami siyang binigay sa akin souvenir. Kaya lang, naiwan naman sa Abcake, hindi ko na siya nakita. Pero may pinakita sa akin ticket na napakaliit talaga. Para siyang resibo ng panda. Ganon kalaki ang ticket. Sabi ko, kaya tinatanong ko sa iyo kung gaano nakalaki ang ticket noon na pag nagbubook ka, gaano kalaki ang kopya ng ticket mo. 'Di ba yung ticket po ngayon malapad? Malapad na yung ini-scan natin doon. Parang mga raffle ticket. Maliit nga, para stub bong, ganun nga kalaki, ganun nga kaliit. Ganun nga kaliit. Ano, galing. Oo nga, ano. Ito, Tito, personal, ito, personal. Real talk tayo. Dahil nga kayo ay para bang pinanganak na sa Saudi Arabia, bakit hindi nyo naisipang lumipat ng ibang bansa? Hindi kasi dito, alam mo kagandahan, actually, sabihin ko sa iyo, mas gustuhin ko dito sa Saudi kaysa sa Amerika. Kasi ang mga tao sa atin, ang iniisip nila kung muna sa Amerika, ikala nila mayayaman. So, correct ka dyan. Ikala mo, ang kakalam sa atin, sa Pilipinas, palabas at hindi sila nakakapag-abroad o hindi nakakarating sa kahit sa anumang bansa, alam mo naman, kung ang mga taga sa kanila ay nasa Amerika, sikat na, ikala mayaman. Pero hindi nila naiisip na mas mabuti pa tayo ditong nasa Saudi. Bakit? Kasi pag nasa Amerika, lahat gastos mo.
ikaw ang bibili ng sasakyan mo, ikaw babayad ng bahay mo, lahat. O pati sa mga anak mo, sa pamilya mo, pag ikinagbakasyon, gastos mo. Dito sa Saudi, pag dito ka nagtrabaho, free accommodation, free ang sasakyan. O after 2 years nakakauwi. Yung bang nasa Amerika, di ba? Hindi, kahit 2 years, kahit 3 years, 5 years, hindi agad sila makauwi. Opo, correct po dyan. Oo. Marami po tayong mga kaibigan at kakilala doon, kamag-anak na 10 years hindi nga nakakauwi. Oo. Kasi malaking expenses yan. Lalo na sa plane ticket o ganun. O tapos, isa pa, pag nagbakasyon sila, hindi katulad na natin na pwede magbakasyon sila ng 2 months. Ang kataasan sila 2 weeks lang. Yes, mga sabihin na natin mga 27 days. Oo. Yun ang tinatawag nga anak sa Amerika na time is gold. O kasi hindi nga pwede silang magtagal gawa ng pagbalik nga naman nila. Marami silang bayarin, marami silang mga expenses. Yung kanilang mga kanilang mga bayarin o mga expenses nila doon, no, yung mga lifestyle nila ay siguradong napakalaki. Kaya ayun, tama din naman Tito. Tama din naman. Marami na rin akong narinig na ganyan. Ako nakausap na isang seaman, taga ron sa amin. Sabi niya nga sa akin, alam mo Ika, mas mabuti pa kayo dyan sa Saudi Arabia kaysa sa aming mga seaman. Alam mo ba Ika, kayo Ika, ipon nyo ang sweldo nyo. Ha? At saka wala diong alak. Hindi ko, sabi ko, meron ng alak. Alam mo naman kako. Dito naka-live tayo ha. Naka-live po tayo. Baka maano tayo. Sige lang, walang problema dito. Pagbababa namin ng barko, ubos ang pera namin. Yung mga seaman. Oo. Yung mga seaman. Kaya sabi, mas nakakaibig kayo sa amin. Talaga naman, Totoo yan sa lahat ng mga hindi nakakaalam. Lalo-lalo na yung mga nasa Pilipinas na hindi pa nasubukang mag Saudi Arabia. Pinulsuhan na natin yung Tito, no, na ang sabi natin, pag kayo daw ay nakaapak na sa Saudi Arabia, sabihin na natin 5 to 4 years na ikaw nandito at lumipat ka ng ibang bansa. Yun talaga yung mamimiss mo dito sa Saudi Arabia, no, yung lifestyle dito. So kung tatanungin naman kita ulit Tito, real talk ulit, ano yung mamimiss mo sa Saudi Arabia? Ito personal, huwag kang iiyak. Kasi alam ko na ikaw ay uuwi na at for 30 years o 35 years na nandito ka sa andyan, shoutout po natin si Tita Maya, si Maya Gonzales ng POA. Oo, abang-abang siya. Kakausapin din natin ito. Oo, lalahatin natin lahat ng mga dito, lahat ng mga organizer dito. Sa sunod si Sir Ayan Dipensor. Lahat pati yung mga taga Riyadh. Naantay ko lang si Sir Efren Molina kasi maganda. Bakit siya lumipat ng Saudi Arabia? Mahuhuli ko din to si paring Efren. Okay, balikan natin yung topic Tito Lito. At sabi ko nga, pinulsuhan na natin yung mga nasa abroad, yung mga nag-Saudi. At ako din mismo, saksi din ako na bakit nga ba hindi tayo makaalis-alis sa Saudi Arabia? Kasi nga, pag sabi nga nila, pag ikaw ipinanganak at ikaw ay nakatikim ng buhay Saudi Arabia, parang ang hirap mo lisanin yung Saudi. Meron kasi nagsasabi na mahigpit, mahirap ang buhay, ganun. Basta marami, pero yun naman ay mekos-mekos lang pala. Ngayon, dahil nga naranasan mo yung sinabi ko na yan, na napakahirap alisin o mahirap lisanin ng Saudi Arabia, for 30 years or 35 years mo na nanatili dito, Tito, ano yung unang-unang mamimiss mo pag wala ka na dito sa Saudi Arabia? Actually, yun nga, nagbabakasyon nga lang ako ng 2 months. Alam mo, ang namimiss ko agad, yung pagkain dito, kasi mahilig ako sa Indian food, imahanghang. Kaya pala medyo manghang ka. Kaya pala ikaw ay mahanghang, Sana Hindi, kalimitan naman yon yung mga nagbabakasyon sa atin, ang for good. Pero masarap talaga, masarap naman talaga ang pagkain India. Broasted, shawarma, yun ang mga namimiss nila. Kaya ako pag uwi ko ngayon, may uwi akong broasted at saka shawarma. Aba, ano to? Banggitin mo na yung brand. Masa ba yan? Albaik ba yan?
ang Albaik kasi, hindi, ewan ko ba sa kanila kung bakit sikat ang Albaik sa Jeddah. Pero ang iba ang lasa ang Albaik dito eh. Oo, mas Na mabuti ka pa. sunstorm. Na sunstorm siguro. Mabuti, mabuti pa nga yung ordinaryong Roasted. brostegan at mas Mas malasa pa. Oo. Ano Oo. yan sabi nga nila nasa dulo ng daw ng dila kasi yung lasa kaya hindi na nila maalis-alis. Bukod po sa pagkain dito, bukod sa pagkain, at mga lugar. Ayan, lugar Tito, lugar. Ano yung mga iba pang namimiss mo dito bukod sa pagkain? Siyempre, palibasat nga sa tagal na rin natin, kilala na rin ako. Siyempre, yung mga mamimiss natin, yung mga nakasalamuhan natin, naging kaibigan natin. Kasi nag-isa nga rin ako sa naging officer ng mga Filipino community dito. Ayan. Oo nga pala, no? Mamimiss ko yan. Hindi ko pala Lahat na activity na yan. Oo, mamimiss ko yan. Pero wala tayong magagawa eh. Talagang ang pupuntahan pa rin natin, babalik tayo sa ating bansang sinilangan. Ayan, bansang sinilangan. Totoo yun, Tito. At parang hindi ko lubos maisip, no, yung mga memories na kumbaga nakabaon sa isipan mo, nandyan sa puso mo, tapos pagising mo sa umaga, yun, mahangin, ano pa ba? Maalinsangan, maulan. Yun yung klima ng Pilipinas eh. Tapos wala ka ng aircon, naka-electric fan ka na lang. So, yan yung una mong sabihin na natin mag-aircon ka sa Pilipinas, pero siguro let's say mga 2 weeks kasi kaya pa ng budget. Pero after mga 2 to 3 months, I don't think so kung lahat ng OFW ay naka-aircon pa. Real talk. Hindi actually, kakayanin natin man mag-aircon lagi. Kasi actually kaya ako uuwi, isa pa. Kaya ako magpo-forgood na. Sa tagal ko na rin dito, at saka gusto ko naman ma-enjoy yung buhay ko sa Pilipinas. Isa pa, wala kami mapagkatiwalaan na tauhan o katulong doon sa mga business namin. Wow! Congratulations. Ano naman mga business na yan, Tito? Baka pwede natin palakpakan. Meron kami na salon. Ano to? Family business ito, Tito? O friend business? Family na rin. Family na rin. Ito family business kasi isang ano eh. So salon, ba may mga business? Beauty parlor, meron kaming grocery, meron kaming laundry shop. Wow. Tapos meron kaming for rent na paupahan na commercial na paupahan. Parang hindi naman condominium. Parang ano lang siya. Hindi naman. Parang apartment lang, apartment. Parang stall na paupahan na tindahan ng vape. Sabi ni Tita Maya, sabi ni Ma'am Maya, wow, baka naman pwede po ako mag-apply sir ha, para makauwi na din. Pwede, PM mo lang si Tito Lito. Actually, si Tito Lito is kabarangay ko doon sa Cavite. Pero dahil nga nag-migrate na kami sa Saudi, hindi na kami magkapit-bahay. Tito, real talk uli. Sabi mo nga kanina may mga business ka, meron ka ng meron na kayong pagkakalibangan, may pagkakitaan na kayo. Pero ito, real talk uli. Gaano ka kahanda sa pag-uwi mo na ito? Gaano ka kahanda? Ako'y handang-handa at gusto ko kasi ako yung mag-manage. Kahit alam mo naman ako alam mo sa totoo lang dito sa trabaho ko, ako lang ang kaisa-isang Pilipino. Kasi ako ang gumagawa lahat dito. Hindi ako kasi ako yung bang ampa ako, kahit ano yung sabihin yung pagkakilala sa akin ng tao. Ikala kasi ng mga tao, okay, mayaman, okay, ang posisyon ko dito. Hindi ako ganun. Ampa ako lagi nakatungtong sa lupa. Kung ano lahat ng trabaho dito, ginagawa ko. Kasi, ang sabi ko nga, kung gaano kang kalinis sa pamamahay mo, your second home is work, dapat malinis ka rin doon. Opo, oo. Doon po natin na... Kaya ako lang kaisa-isang Pilipino, ang kasama ko Indian, Bangladesh, Sudanese, Saudi,
Ako lahat na naglilinis dito, even sa labas ng tindahan namin, tabing kalsada, ako gagawin sa loob ng aming buong ito, tindahan. At ako rin na nag-arrange ng mga location. Nakikita ko nga dito yung mga yung mga karton, yung mga pwedeng pagkakitaan at papakinabangan, sinisegregate nyo po at ito ay binibenta nyo. Kumbaga para bang ang nangyari talagang yung sipag mo sa trabaho, kinumbert mo into part-time tapos yun, sinisave mo yung income, no? Para bang Hindi iniipon mo. Kasi alam mo, bata pa ako, hindi ako umasa sa mga gulang ko at kapatid. Nagsumikip ako sarili ko. Even noon ako'y bata, gusto ko manigarilyo, okay? Sabi ng nanay ko, kung maninigarilyo ka, dapat may trabaho ka. So ako noon, naranasan ko yung magtinda ng ice candy, ice drop, maghat ng pandesal, tapos naranasan ko rin magbakal bote. Sisigaw ka ng bakal bote, nakakaabot ako ng Amadeo, Cavite. Sulong-sulong ko'y Kariton. Kalayo nun At that time wala pang ilaw, wala pang kuryente yung time na yan Oo. Oo, meron man medyo madilim. Gusto ko nang kumita ng pera. Kasi may pangarap, bata pa ako, may pangarap na ako sa buhay Very good, Tito. Oo. Tito, ilan yung anak nyo? Ilan yung anak nyo? Ay, yan ang napakagandang tanong mo. Kasi, magandang lalaki po kasi kayo talaga Kaya maganda din po yung tanong ko. Tatlong anak ko, tatlo. Kaya magandang tanong. Tatlo lang anak ko. Kasi ako naman hindi ako matipid sa anak. Tatlo lang anak ko. Bakit naman? Tatlo lang. Hindi mo ginawang 4? Ay, kasi mas maganda raw yung hindi may kapares. Kumbaga parang alanganin, no? Parang alanganin. Oo. Ito, Tito, total kanina, okay lang ba sa inyo, Tito? Medyo, alam mo, medyo mahaba-haba yung ating kwentuhan. Bakit nanonood pa ba dyan si Emmy? Baka nanonood pa kasi hindi ko nakikita yung kung sino yung mga nanonood. But anyway, meron pa po tayong viewers na nasa 8. 8 lang. Pero mamaya dadami din yan kasi alam mo na mahilig marami kasing oras. Yung oras kasi natin dito sa Pilipinas ay medyo nagpapahinga na. Yung iba naman dito sa Saudi ay nagtatrabaho pa, medyo alanganin. But tama yan. Maganda nga yung mga maraming viewers para marami silang malalaman sa atin. Ito, Tito, kanina nasabi nyo na kanina na napahapyaw nyo na for almost 30 years na kayo dito sa Saudi ay na-involve din kayo sa mga community, mga community. Hindi ako magaling mag-interview, Tito, pero dahil nga siyempre ano mo tayo may semi-aboy abunda tayo pero dahil nga ikaw ay tumagal na dito sa Saudi Arabia at na-attach ka dito sa mga Filipino community group, di ba? Di ba, hindi talaga maiwasan na magkakaroon ng mga Filipino group kahit anong bansa naman. Which is, okay din yun kasi doon tayo nakakuha ng mga bagong kaibigan, doon tayo nakakuha ng bagong mga kakilala at magiging second family nga, sabi nga nila. So, dahil sa dami ng iyong na-attach o marami kang nadikitan o doon ka na-attach sa mga family, tawag dito, community group, ano yung kauna-unahang community group mo na sinalihan at ano yung ito personal, ano yung ano yung love mong community dito sa Saudi Arabia? Nung ako'y dumating dito, kung merong mga viewers dyan na matatagal na, kung alam nila yung grupo namin noong unang dating ko dito, yung kung tawagin ni FREOM, FREOM. FREOM. Yes, Filipino Retirees and Overseas Movement. Anong 90s ito, Tito? 19 siguro mga 1992, 93, ganun. Grade 5 pa lang ako niyan to. Ako ang presidente ng Katip. Nung time na yon. Meron kami dito siguro mga 11 chapter. Kaya pala dati naririnig ko na doon sa kapitbahay ko na naging
meron kaming tito dyan sa Katip. Kasi unang punta ko sa Saudi Arabia ay Katip. Siguro ikaw yung pinagmamalaki nila dating taga Katip. Maari. Kasi ako yung isa, hindi pa uso ang cellphone noon. O wala Na pa hindi naman. naman nandito pamilya ko. Kasi yung anak kong babae dito pinanganak sa Katip Central eh. Ngayon, ang bahay namin sa Katip, so ako presidente ng Katip chapter. Nung kakuanan noon, meron din isa kami sa pinakamaraming member Sa Katip. sa Priom. At saka nga ang kaganda nito, nung hindi pa usuhan ng cellphone, meron isang Pilipino na galing bakasyon. So pagdating dito, minedical uli. Ngayon, nakakuha siya ng pameheta. Okay? So ngayon, pinauwi uli siya ng kumpanya. Ngayon, palibasat na ando na nga yung grupo namin Prio, hindi naman namin member, inilapit sa akin. Natulungan. Na matulungan. Hindi nakauwi. So, ngayon, ang ginawa ko, tinulungan ko, binili namin ng plane ticket, tapos yung pamilya ko, pinag-grocery namin para may pasalubong sila. May pasalubong siya. Nakauwi din talaga. Nakauwi. Pagdating ng Pilipinas, may natanggap akong sulat. Yellow pad. Yellow pad. Nagpapasalamat sa akin. Yun na yung pinaka, yun yung pinaka-payment. Yun ang napaka... So, yung pangalawang tanong is, ano yung mula nung ikaw ay nag-join sa mga Filipino community hanggang ngayon, ano yung pinaka-love na love mong community na na-attach ka lang? Kasi yung dun sa Priom, ikaw ang presidente. Mabalikan natin yung Priom. Kailan na ito nawala? Anong taon lang? Highlights lang. Anong taon ito nawala? Matagal na ang taon nawala. Siguro sabihin na natin mga 20 years na. Kasi yung mga ibang kandun nasa Amerika, nasa mga officer. Oo nga. Kasi siguro nagsi-exita na. Pero actually, ang love ko talaga ang grupo, syempre ang grupo lang ang Caviteños, syempre yun tayo tiga Cavite. Syempre ang love kong grupo Caviteños, syempre, at saka isa ang hinahawakan kong IBC-WA. Ano yung layunin nyo doon sa Caviteños at saka doon sa binanggit mong IBC? IBC-WA. Ano ibig sabihin ng IBC-WA? International Blood Brother Crime Watch Alliance. Nakakatakot ha. Pangalan pa lang parang may crime na eh. Parang nakakatakot ka na gumawa ng crime kasi parang may alliance doon sa dulo eh. So ano yung inyong sino yung founder nito? Sino nagbuo ng grupo na to at kailan ito natatag? Ang IBC-WA ay parehas, both Caviteños and IBC-WA. Actually ang founder ng Caviteños is kapatid ng asawa ni Chairman Romulo Leuterio na nasa Riyadh siya. Tapos yun ang founder niya. Tapos ang founder naman namin ngayon ng IBC-WA is founder chairman isang army na si Engineer Jeffrey Nunat, Reserve Army. Ito, ayan, maganda, no? Ang tanong ko nga kanina, kalimutan ko is, ano yung layunin ng isang Filipino community dito sa Saudi Arabia? Ano yung mga layunin nila? Ano yung mga pakay nila? Bakit tayo kailangan sumali sa grupo? Kailangan sumali tayo sa mga community? Ano yung mga layunin at ano yung mga pakay? Ano yung mga ginagampanan ng isang community bilang isang pangalawang tahanan ng mga OFW at sandigan ng mga OFW dito sa Saudi Arabia? Ano yung mga sa experience mo dito? Ano yung mga nagagawa ng isang community group sa individual na OFW? Alam mo, sa dami dito ng organization ng Filipino community, halos isa lang naman ang kanilang layunin. I-shoutout mo daw dito si Crisanel. Yung taga Cavite. Yung bang makatulong sa ating mga kapwa
OFW, especially doon sa mga nagtatrabaho sa yung mga kasambahay. Mhm. Ay. Kasi yun talaga yung Oo. mahirapan i-access. Mahirap talaga i-access yan kasi nga hindi yan nakakalabas. Yan ang ating mga layunin natin. Yung makatulong sa ating kapwa Pilipino. Okay. Yan. Ay, tama naman. Lahat naman yung tama. At agree ako dyan. Ito personal na tanong. Pero bago ko tanungin kita, Tito, i-shoutout ko muna si Madam Maya at saka si Chris Sanel. Sabi ni Tita Maya, ayayamanin na pala si Sir Lito. Baka pwede, sabi ni Maya, pwede po ako mapagkatiwalaan. O, gawin mo daw siyang, sixitary. Okay, Tito. Ayan, ready ka ulit sa, ano ba to? Pang ilang tanong ko na ba to? Wala akong kudigo, minimorize ko lang to eh. Bilang! Okay, real talk, Tito. Bakit, sa tagal ko na rin naman dito, for almost 13, magpi-15 years na rin naman ako rito, matanda na pala ako dito. For almost, sabihin na natin 13 years almost, hindi ako na-attach sa mga community group. Kung bagkos, nandyan lang ako sa kumbaga para ako sa sa alak ay para akong cheeser. Pwede akong i-mix sa lahat, oo. Pero panggulo ba? Kumbaga puro ako panggulo. Ito na yung pinaka magandang tanong na maaring maganda din ang sagot. Bakit sa dami-dami mga community group dito ay andyan yung mga total sinabi mo rin naman na ang pakay ay tumulong at gumabay sa mga nahihirapan at nalalagay sa mga alanganing OFW dito sa Saudi Arabia. Bakit may mga OFW, bakit may mga community group na nag-aaway-away? At meron din ng mga community na hindi lang nag-aaway literal na hindi aaway na para bang nagkakasuntukan. What I mean is bakit nagkakaroon ng mga saringan, nagkakatapunan ng mga kesa ganito doon, kesa ganyan doon. So ano yung masasabi niyo diyan? Ayan based your experience. Ito. Maraming nakakapanood, prangkahan to sa harap-harap. Real talk nga po to Tito. Real talk po talaga ito. Huwag kayo matakot, naka-defense mechanism tayo. Nakikita, alam mo ba dito sa Saudi Arabia kung ano ang lumalaking organisasyon dito? Sige nga po. Ang halos yung mga Filipino community is umaanid dyan. Ano yon? Yung mandaragit. Alam mo yung mandaragit? Agila? Yes. Agila. Actually, itong Agila, parang narinig ko lang ito a year ago. Oo. Kasi para bang naging kliyente ko to eto, hindi ko rin lang alam. Marami nag-i-invite sa akin na mag-member ako. Pero hindi. Tama na to. Kasi, yung gagawin nilang pagtulong sa kapwa, bakit? Hindi ko ba kayang gawin? Yes. Kaya ko naman gawin ng personal ko kahit hindi ako sumali sa kanila. Ayon sa paniniwala mo. Okay. Tama naman yun. Minsan nga nakikita ko pa. Ako sarili kong bulsa ang ginagastos ko. Sila ang lalaking grupo. Ano lang ang binibigay nila? Sa bagay. Ikaw, yun nga, sabi ka nga, real talk nga tayo dito Ito pa, mas masakit. Ito, bato-bato sa langit At saka, ang pagkakaalam ko dyan, para bang sila, ang kanila, kaya nagkakaaway, para ang tingin ko, yun, paramihan sila ng member. Paramihan. So, ibig sabihin, networking pala ito mga ito. Networking ba ito? Kaya aalukin ka mag-member. May mga... magkano, ikaw naman, mag-member ka sa kanila. Magkano ang membership? Sabihin na natin 1,000. Para saan yung 1,000? Para saan yung 1,000, Tito? Membership ng Agila. Tapos, anong benefits mo? Anong benefits? Yun ang hindi ko alam kung anong benefits ng 1,000 na yon. Kaya baka bigyan ka nilang pakpak. Baka nga. Meron pa, sabi nga nila, may natanong ako na medyo... Hindi, disclaimer lang to, Tito, Baka mamaya may nanonood sa ating mga Agila. Wala tayong dito wala tayong hindi natin sila hindi natin sila sinisiraan. Wala tayong hindi natin sila kaaway. Bagkos sabi ko nga ano yung pinaka magandang grupo dito na at na-mention mo nga yung Agila.
Oh, so maraming agila no? Marami tayong mga agila. May Marami. oo. Na nakikita ko malaki na yung grupo Yun dito. yung lumalaki. So, Oo. ang tanong nga dyan, may mga member, sabi mo nga, may mga membership fee. Sila lang naman nakakaalam niya kung saan napupunta yung binabayad nila. Pero, kung ikaw ang tatanungin ko, bakit nga hindi ka umanib dyan sa mga sa iba na yan? At dahil ang pakay mo nga, sabi mo nga, kung nakakatulong sila, pwede mo namang itulong personal. Okay. Oo. At saka, alam mo ba naman, let's say sabihin natin, dahil nang sabi nga, ang membership gano'n, hindi ko kaya kako yan. Yung membership na yan. Kasi, kung lang ako, kasi dito sa grupo na IBCWA, wala kami membership fee. Bukod sa membership fee, Orientation. Tito, bukod sa membership fee, meron pa ba yung mga monthly contribution? Meron pa sila. Mhm. At mo naman ang mga uniforme nila, yung mga barong, at saka yung mga uniforme nila, iba-iba, laging bago. Hindi natin pero meron din naman ako mga community group na naririnig na meron din naman daw contribution. Bakit nga ba may contribution? Ayun nga. Ako kasi, mula nung hinawakan ko itong IBCWA, mula nung itong hinawakan ko ulit, nung reborn yung IBCWA, ang sa pamamalakad ko, hindi ko kayo pabubunutin kahit 5 duleng sa bulsa nyo. Sagot ko. Parang nauwi na to. Para na tong si Kibuloy, mga Hindi nga kasi, naranasan ko na yun sa grupo namin. Yung ibang mga members, nawala dahil merong monthly dues. Puro mga ticket, every month ticket. Nag-ayawan na. Umayaw dahil ang dami mga binabayaran. kasi nga siguro dahil hindi natin lahat pantay-pantay yung tabas ng kokote, hindi lahat pantay-pantay ang pag-iisip, hindi taglay ng isa yung lawak ng pag-uunawa. So lumalabas na para bang yung mga pera na yan siguro presidente lang ang kumakamkam niyan, parang ganon. Hindi pare-pares ang sweldo natin. Kaya nga. Oo. So, ito, balik ulit Real talk ulit dito. Last and final siguro ito. O, kahit hindi na. Baka madagdagan pa kung ikaw ang tatanungin, bago ka umalis sa Saudi Arabia, ano yung pinaka-recommended na group na po pwede mong i-recommenda doon sa mga bagong salta lang sa Saudi Arabia? At anong grupo ba or sila na lang, wag na lang, ano ba? Ano ba yung masasabi mo sa mga bago, sa mga gustong, na-inform na sila, nasali ka sa amin, gano'n? Hindi kasi hindi man pare-pares ang Meron mga OFW na hindi mahilig sa mga ganyan. Oo. Hindi mahilig sila umanib sa ganyan. Yung bang gusto yung nasa bahay lang, ganon. Mag-chat-chat, Facebook. Oo. Pero kung gusto mo makatulong, ganon, o anuman, yung mga lalo mga gusto mong mga happiness, kasi masaya din pag iba may mga clean up drive, lahat ng organization nandoon nagkatapangita-ngita, di ba? Talaga naman dito, no. So ibig sabihin, hindi mo kumbaga sa lahat ng mga OFW, lalo na dito sa Saudi Arabia, siguro mga 70% ay pasok sa organization, lalo na yung mga tumagal. Yung 30% diyan, yung mga hindi na lumalabas ng bahay. Oo. Tama. So balik tayo dito. Kailan po ang flight nyo? Sa mga hindi nakakaalam, kailan po ang huling baliktanaw o huling sulyap sa buhay Saudi Arabia ni Tito Lito? At ito'y mayaman na, sabi nga niya kanina, marami na itong mga business. Actually, ako inausap ko amo ko, yung panganay na anak ng amo ko, kasi siyang nanay ng amo ko ang kagandahan dito, kung ano yung pamamalakad na maganda ng kanyang ama, sinundan niya. Very good. Kasi yung benefits namin na yung aming yearly na increase salary, ginagawa niya. Very good. So makukuha mo yon lahat. Pati end of service. Ang kagandahan dito,
takot siya sa takot siya sa gobyerno ng yung bang kanyang kumpanya is malalagay sa alanganin. Kumbaga sa atin, di ba, meron mga kumpanya na para bang i-base natin sa stock type. So kailan ang may ticket na po ba kayo? Meron na. At baka total naman na-broadcast naman sa personal account mo. Kailan nga ba ang kailan ba ang lipad ni Tito Lito pabalik ng Pilipinas? Sa personal account ko, naka-broadcast doon pero hindi ko sinasabi kung anong date. Sabihin na nating linggo, araw. Ilang araw na lang to? Sabi linggo na lang. Basta itong linggo na ito. Itong linggo na pala. Tito Lito, kailan ang masalama party daw, sabi ni Crisanel. Bago tayo shoutout muna tayo Tito bago tayo magtuloy Shoutout kay Lady Violet ng Cancho ng Alhasa. Taga Salon ito. Si Inday Lisan Andrade ng Madrid, Spain. Of course, nandiyan si Crisanel na taga Cavite din, taga Gentry din, yung bisita natin nakaraan dyan sa bahay mo. Ayan. So, itong linggo na lang talaga ang parang nakakatulog. Itong linggo na ito. Tito, ano yung tumatakbo sa isipan nyo ngayong habang parapit na yung paglipad mo sa Saudi Arabia? Kasi yung ako ramdam ko yan pag malapit na akong umuwi ng Pilipinas, ang lutang na ako, ang mga nasa isip ko Pilipinas na. Ganon din ba sa'yo? Hindi ka. Sa akin lang, natural lang kasi ako'y nasanay for how many years, 35 years na nga ako dito. Alam mo, pag ako'y nagbakasyon, hindi ko tinatapos ang bakasyon, mas nami-miss ko rito. Mas gusto ko dito. Speaking of the miss mo rito, Tito. Bumabalik agad ako. Bumabalik. Nainip ako sa atin. Ito na ngayon ito na yung pinakamasakit. Ngayon hindi ako mainip dahil meron kami mga business ngayon. Wow. Na ako ang magpapalaan. Maranasan ko naman yung kung ako dito trabahador, pagdating ng Pilipinas, maranasan ko naman yung maging amo ako. Hindi naman yung amo na kala mo kusina ko na. Hindi naman. Ako lang naman yung magmamanage. Manage. Ikaw lang magmamanage. Hay, paano yan, Tito? Tulad ng sinabi mo kanina, namimiss mo nga sa Saudi Arabia. Dahil nga wala ka na, hindi ka na makakabalik at maaring mga apo mo na lang ang makakarating dito, doon sa mga naiwan mo dito na mga kaibigan katulad ko at doon sa mga nanonood sa atin na mga baguhan pa lang dito. Piece of advice, ano yung mga pupwede naming matutunan pa, ano yung pupwede naming makukuhang advice para sa isang 35 years nag-Saudi at successful businessman, uuwi ng Pilipinas at napaka-disiplinadong tao at napakaraming nagmamahal Leto Grepo ng Damam, di ba? ng Caviteños at ng IBC1. Ano yung maiiwan mong alaala bilang isang kaibigan, isang kasama sa grupo, isang kasama sa katrabaho o bilang isang OFW na ano yung mai-share mo sa amin at ma-advise? Okay, ito ang mai-share ko lang. Dahil tayo, umalis tayo ng Pilipinas, iniwan natin ang pamilya, kung tayo may pamilya, nagpunta tayo ng abroad, nagsumikap tayo, makarating na ibang bansa. Dahil, bakit? May mga pangarap tayo. Okay. May mga pangarap tayo. Isa pa, lalo na pag may pamilya, siyempre, gusto natin mapagtapos at mapag-aral ng ang ating mga anak. Kaya tayo naririto. Yun ang kaya ang payo ko sa aking mga kapwa OFW bilang isang parents, dito na inabot ng pagka-senior citizen. Dahil dumating ako dito, 27 years old, now is 62 years old. Kasi talagang ginawa ko yung pangarap ko nung bata pa ako na hindi ako umasa sa magulang ko at kapatid ko. Never ako umasa. Tumayo ako ako, nag-apply ako sarili ko. Hindi ko ginambala ang pamilya ko. Kaya nakarating ako dito sa abroad.
Kasi nung ako'y bata pa, may barkada ako, kaklase na isa siya, ang uncle niya, 7 US Navy. Ngayon, ako, alam mo naman sa Cavite, uso-uso dyan ng mga Hangten, Levi's, Haspapis, ganyan. No? Alam mo, sa dami niya mga bagay na iyon, pag kami, lagi akong kasama niya, sabi niya, may puntan tayo, laro mo kay kawawa, wala akong isuot na mga mamahali na gano'n. Alam mo sa to, tumatak sa isipan ko yun. Kailan kaya ako makapagsuot ng mga ganitong bagay? Mga Haspapis, Levi's, gano'n. Sabi ko sa sarili So ko, nag-ipon po kayo talaga? Nag-ipon talaga kayo? talagang nagsumikap ako dahil may mga pangarap na ako. Gusto ko magkaroon sariling sasakyan, sariling bahay, sariling lupa, sariling negosyo. Talagang nagsumikap ako. Kaya sabi ko, kapag ako'y pinalad at pinagkalooban ako ng Diyos na makarating ng abroad, lahat ng nakita ko na bagay sa kaibigan ko, bibilhin ko. Natupad ko yun. Yes, grabe. Palakpakan natin, Tito Lito. Lahat. Sa loob ng 35 years, yung pangarap ko, lahat na yun ay natupad ko. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meron akong apartment, meron akong bahay. Siyempre, ano naman yung Tito, ang tawag dyan is, fruit of success naman yun sa mga sacrifice mo. Kasi, kaya lang, ang may kukuha ko sa ating mga kapwa Pilipino, lalo na special sa ating mga OFW, lalo na tiis lang at tiyaga. Pagka hindi pangarap, tiis lang talaga. at syaga. Tiis lang. At maabot nyo rin yan. At siyempre, Salamat. isa pa, yung ating grupong IMG, iyon po, isa pang na makakatulong sa akin. Kasi kung tayo dati magastos, bawasan natin yung ating pagiging magastos. At ilagay natin sa lugar yung paggastos natin. Hindi yung katulad ng tayo may cellphone na. Yung sa ating kanayang mga Pilipino payabangan pasikatan. Gusto makabili ng cellphone na mamahalin. Bakit? Ano ba ang cellphone na mahalin ang bibili mo? Gusto ng iPhone. Saan mo magagamitin? Pantawag, pantext, pangkwan. O pwede mo nang gamitin yung cellphone na mamurahin sa mga ganyan. Bakit bibili ka ng mamahalin? Mahalin. Parang masabing may pera siya. Tito, shoutout ko muna si Giselle. Sabi niya dito, sobrang ganda po ng kwento ng buhay niyo, Tito Lito. Sobrang nakaka-inspired po at saludo daw po siya sa iyo. Ayan, from Giselle Custodio. Thank you, ma'am. Thank you. Tito Lito, last and final question na lang po ito. Talaga ito totoo na to. Kung may papasalamatan ka sa Saudi Arabia, sino at ano yung pinaka-final message mo sa taong maaaring pasasalamatan mo bago ka umalis ng Saudi Arabia? Unang-una pasasalamatan ko, siyempre ang nasa taas. Siyempre, yung aking naging sponsor, ang pamilya nila. Dahil napakababait. Lahat ng pangangailangan ko sa buhay, ibinibigay nila. Dahil ako ang nag-iisang Pilipino lang dito. At ako na, kung paano ko pinayaman ang dati kong amo sa Pilipinas, ganun din na napayaman ko sila dito. Grabe, galing. Oo. Kaya wala talaga silang dapat sa yung kumbaga nasasaktan ba sila ngayong paalis ka? Nasasaktan sila? Alam mo, actually, sabi ko, exit na ako. Ayaw nilang bigyan ako ng exit. Binigyan pa rin ako ng 6 months re-entry at saka 2-way ticket. Para in case na magbago daw isip ko, after 5 months, 4 months, magbago isip ko, at least wala nang problema. Makakabalik ka rin. Pero kung titingnan ko ang katawan nyo po at siyempre cute po kayo kasi maliit na katulad ko rin po kayo kasing liit lang po din tayo Sabi nga nila cute daw yung maliliit. Pero kaya nyo, parang hindi naman po kayo 62 years old Parang hindi po kayo halatadong 62. Kasi pero siguro baka naisip ng amo mo kaya nyo pa magtrabaho. Hindi sa dahil sa kababayan kita pero actually, tingin ko kaya nyo pa Kayang-kaya, napakalakas ko pa. Ako nga yung sasabihin ko sa kanila sa mga viewers mo ngayon. Ako yung, ito ay pagmamalaki ko sa kanila. Ako yung umidad dito sa Saudi Arabia ng 62 years old nang wala akong maintenance. At napakalakas ko. Wow! Ako may maintenance na. Ako may maintenance na. Puro normal. Pa-blood pressure ako, sabi ko nga sa tropa ng Pina. Hindi ako basta nagpapa-blood pressure Ako sasabihin ko na ako sa iyo. Ako kasi, kahit ako may problema, hindi mo
May Pero problema. nagpa-COVID, ano na po kayo? Nagpa-inject po kayo? Oo, Kompleto? kumpleto ako dyan. Kumpleto ako dyan. Alhamdulillah. Oo. Oo. Ang maintenance ko, alam mo, Centrum Silver. Uy, baka may Multivitamin. Sentrum, baka naman. Oo. Abay, kung ganun lang din pala ang sikreto, Multivitamin. magsisentrum na rin ako, ha? Sige. Okay, Tito, sige, last and final words sa lahat ng mga viewers natin. And in 2 minutes lang, Tito, para makapagpahinga na Okay. po kayo. Pero anyway, magpapasalamat muna ako, Tito, sa iyo sa binigay mong time. Thank you talaga, Tito. Actually, konti lang yung panahon na magkakilala pa tayo, but I love Tito Lito. I love Tito Lito. Pag sinabing Tito Lito, nandito sa puso ko yon. Kasi nga, yung kapatid nyo po, yung pinsan nyo ay siyempre parang pangalawang tatay ko na po yon. And natatouch talaga ako sa katulad nyo dahil siyempre ako wala nga akong ama. Hindi ako lumaki na may ama. Kaya pag lahat ng mga kaibigan kong ahead sa akin is tinuturing ko mga ama. So dahil nga nakita ko yung mga video nyo kanina, naluha ako doon sa tagal nyo nga naman dito. Sana nga nakilala ko na kayo noon nung ako'y nandyan sa Katip. Kasi nagkatip po ako nung unang dumating ako sa Saudi Arabia. Naranasan ko dyan sa Katip na makulong at na latigo. Oo, dati ha. Kasi medyo may kalukuhan din ako dati dyan. Pero wala akong masandigan ko. Ang naging tatay-tatayan ko dyan ay si Romy. Sino ba yun? Si Romy. Si Lakay. Pero hindi naman kami nagiging close. Dahil naging close na lang nung nandito na ako sa Upcake. Kasi nga nag-upgrade ako. So, ganun din pala ang tingin ng mga tao. No? Kung pag hindi ka nag-upgrade, tama nga yung sinabi nila, bumabase ang mga tao ayon sa kakaya. Ang respetong binibigay sa iyo ay binabase kung ano yung meron ka. So, siguro dahil nga wala, dati ako ganun-ganun lang sa Katip, siguro wala tayo. Kaya wala tayong mga masyadong kaibigan. Pero nandito na ako sa Upcake, dumami naman. Sa awa ng Diyos, marami naman. Pero okay, part of my story yan, nandyan ako sa Katip. Pero sabi ko nga, nagpapasalamat ako, Tito, dahil nakilala kita ng kunting panahon. Pero ito, final message mo sa lahat ng mga nanonood, Tito. Sa mga lahat ng viewers, siguro po napanood nyo yung interview ni DJ Ninong sa akin. Ito, yun nga po, basta tayo, isa lang naman ang kaya tayo ay narito sa ibang bansa para sa ating kinabukasan, yung pangarap natin, para sa ating pamilya. Basta magtiyaga lang kayo at magsumikap, magtiis lang. Kung ano man ang dumating sa buhay, talagang ganyan eh. Pero darating ang panahon na matutupad nyo yan basta kayo ay nakita nyo samahan din nila ng kunting samahan din nila ng ingat kasi hindi nga ito Pilipinas. So Saudi pa rin ito. May mga batas pa rin tayo na dapat sundin. At ayun nga, ingat na rin na mahirap din kasi yung ibang Pilipino natin, alam natin bawal ginagawa. Ako nga sabi ko nga sa inyo, nalatigo nga ako dito. Tsaka hindi ko 'yon hindi yung tago. Pamilya ko lang hindi alam 'yon, nalatigo ako pero isang pirasong latigo lang, yung palo lang, chuk ganun lang. Ay nako. Ayan Tito, salamat po at God bless you at bago yung flight mo ay i-chat mo lang ako at baka pwede tayo magkape during your flight o baka sumama ako sa airport, walang problema. Nandun na ang grupo ng Caviteños lahat sa airport. Wow! Hindi na ako sasama, baka naman sumikip yung airport. Baka naman sumikip. Pero anyway, thank you Tito sa time na binigay nyo. Salamat at God bless. At mabuhay ka hanggat gusto mo Tito. Ayan, wala na. Ay, nako, talaga naman, di ba? Tito Lito Grepo ng Caviteños. At the same time, ayan, di ba? Muntik mo pa ako mapatululuha doon, Tito, ha? medyo malapit sa akin si Tito Lito. Ayan. Nagustuhan nyo ba yung mga gano'n? Di ba? Kasi sa totoo lang, pwede nating gawing ganyan. Wala naman akong wala naman. Marami kasi akong gustong makausap dito sa Saudi Arabia, lalong-lalo na tumatagal din ako dito. So, parang gusto kong pulsuhan during my live. Tingnan natin kung talagang di ba? Tingnan natin kung may mag-comment, may
Ayan, salamat Tito Lito at God bless you at panoorin mo sa YouTube itong ating ginawang ating maliit na interview sa iyo, Tito, ha? Ayan, salamat po Tito Lito at mabuhay ka and God bless you. Safe flight pag ikaw ay nandun na sa Pilipinas, huwag ka pong makalimot sa amin sa mga kaibigan mo dito sa Saudi Arabia. Thank you, Tito.